Halos lahat naman tayo ay nangangarap na umasenso, lalo na kung ikaw ay isang OFW. Ang naiisip ko lang na paraan ay ang pagnenegosyo. Kapag usaping negosyo, siyempre, hindi maikakaila ang puhunan. Pero oops, dali. Huwag ka muna mag-skip o mag-quit. Dahil sa video na ito, ay kaya mong magnegosyo sa maliit na halaga lamang. Siguro naman sa 500 hanggang 1,000 ay kaya na natin to. Kaya kung interesado ka at ready ka na umasenso, ay panoorin mo hanggang sa dulo ang video ito. Pero bago tayo magsimula ay mag-subscribe ka na, mag-share, like at comment para updated ka sa mga video na aking i-upload. Kaya naman wag na natin patagalin to at nasimulan. Let's go! Ang una ay ang calamares. Alam ba ninyo ang famous calamares sa Santa Ana? Bago pa uminit ang mantika na kanilang gagamitin sa pagpiprito, ay napakahaba na ng pila nila. At take note, nagsimula lamang sila sa maliit na puhunan ay inutang. Ngayon ay established na ang kanilang negosyo at nakapagpunda na sila ng mga ari-arian. Totoo, itong calamares ay talagang patok kasi pwede itong pulutan, papakin, ulam at kung ano-ano pa. Bukod sa masarap ay mura pa. Simple lang naman ang pagluluto nito at maliban dyan, maliit lang ang kailangang puhunan sa halagang 1,000 pesos. Ay patok na ito before lunch, hanggang gabi at dinner, merienda at pulutan naman sa gabi. Kaya naman simula munang aralin paano simulan ang negosyong ito. Pangalawa, flavored french fries a la potato corner. Sobrang patok ang potato corner, mapabata man o matanda. Huwag ka na magdalawang isip na pasukin ang potato corner dahil kitang-kita naman na patok ang potato corner business. Dahil subok na at alam na matagumpay ang negosyong ito, ay gagayahin mo na lang ang kanilang business model. Napakaganda ang negosyong ito lalo na ang lugar mo ay maraming tao at mataas ang demand sa produkto. Simple lang ang mga ingredients at materials nito kagaya ng deep fryer at powder flavoring na available naman sa Shopee at Lazada. Aralin mo rin tamang lutong ng french fries kagaya sa flavored french fries a la potato corner para consistent ka sa pagluto nito at para ma-maintain mo ang kalidad at lasa. Ang pangatlo ay lumpiang toge. Alam mo ba ang mga nagtitinda at naglalako ng lumpiang toge? May kita ang negosyo niya ng 4,000 piso kada araw. Di ba napakalaki? Dahil nga sa mura lamang ang toge sa palengke, makakabili ka sa halagang 50 pesos at marami ka nang magagawa. Pwede mo simulan ng negosyo ito sa napakaliit na halaga. Napakasimple lang ng ingredients at abot kaya kagaya ng kamote, sayote, carrots at kikiam at iba pa. Kung ikaw ay baguhan pa sa negosyo, ay pwede mo na ito simulan dahil sa napaka-simple at hindi komplikado. Lalo na ang lugar mo ay malapit sa school, office, simbahan at palengke, ay pwede mo rin itong samahan ng homemade suka na nasa bote sa halagang 50 pesos. At tiyak na kita na ang lumpia business mo. Mahigit sa doble ang kitaan dito at dahil mura lang ang ingredients, kayang-kaya mo itong simulan sa halagang 500 pesos at kapag na-sold out mo ay mahigit pa sa puhunan ang kita mo. Pang-apat, chicken ala Mang Inasal. Malamang ay naging customer ka na ng Mang Inasal. At alam mo na palaging punuan ang kainan na ito. Dahil masarap na, ay abot kaya pa ang presyo. May libre pang sabaw at honey rice na may chicken oil. Ngayon, naisip mo ba na gayahin ang business model nila? Para ikaw ay kumita?
Pwede ka magbenta ng sarili mong iniyaw na manok alamang inasal with rice and chicken oil. Hindi mo na kailangan mamuna ng malaki para simulan ang negosyo ito kasi panigurado lahat ng kailangan mo ay nasa bahay lang. Pag-research ka ng ingredients at proseso ng marinade at pag-ihaw ng manok, siguraduhin mo na masarap at di kalidad para balik-balikan ka ng mga customer mo. Sa 2 kilong manok ay may 10 piraso na manok ka na para ihawin para simulan ang negosyo ito. Kaya mong kitain ang 1,000 piso kada araw sa negosyong ito. Sa maliit na puhunan ay siguradong patok. Kaya naman ano pang hinihintay mo? Magnegosyo na ng inihaw na manok ala Chicken Mang Inasal. Pang-5 negosyo, chicken skin business. Nabalitaan nyo na ba yung 2 mag-asawa na nagnegosyo ng chicken skin at nag-resign na sa kanilang trabaho dahil mas malaki ang kanilang kita kumpara sa kanilang sinasahod sa pagtatrabaho sa opisina. Posible sa panimula mong 1,000 piso sa chicken skin ay pwede kang kumita ng hanggang 3,000 piso sa negosyong ito kada araw. Magsimula sa 2 kilong chicken skin na hindi frozen kasi hindi magiging maluto ito pag niluto mo. Dapat ay kilatisin mo maigi ang supplier mo at huwag kang kukuha ng skin ng tandang na manok kasi makunat ito. Mas maganda ang skin ng fresh chicken tapos putol-putulin mo ito ng bite size na hindi kalakihan para maiwasan na pumulupot at hindi magandang resulta. Kaya pag-aralan mo na ang negosyong ito, baka ito na ang magbibigay ng magandang kita na ikakayaman mo. Ang pang-6, halo-halo business. Nabalitaan na ba ninyo yung nurse sa Kamuning, Quezon City na tumigil na sa pagtatrabaho dahil sa kanyang halo-halo business? Napaka-unique ng halo-halo business niya dahil maraming flavors at ang mga lahok ay fresh fruits. Meron din silang vegan halo-halo para sa vegan ang diet. Ang negosyo niya ay kumikita ng 10,000 pesos to 40,000 pesos kada araw. Dahil lumaki na ang negosyo niya at dinadayo na siya ng mga customer, pero siya din ay nagsimula sa maliit, kaya kahit sino basta determinado, pwede maging successful sa negosyo. Paparating na ang summer, for sure sa init na mararamdaman natin ay hindi man itong halo-halo. Tsaka kahit hindi naman summer ay hindi man pa rin itong halo-halo kasi nga mainit sa Pilipinas. Kaya panigurado na patok ito basta masarap, ikaw ay babalik-balikan at i-repair ng mga kakilala nila. Ang mga ingredients ito ay madali lang naman at very accessible ito sa palengke. Tapos maglagay ka lang ng lamesa sa tapat ng bahay. Kaya naman sa maliit na puhunan ay panalo ka sa kita. Hanggang dito na lamang mga kabayan. Salamat sa panonood ng aking munting video. Kaya naman I hope day by day ay matutulungan ko kayo to be more intentional with your money para in the future, together, we can all build generational wealth para sa ating pamilya. Good luck! Bye!